Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 18, 2026. At sa araw po na ito, inaanunsyo po natin at hinahatulan ng guilty ito pong si Senador Rodante Marcoleta. Ito po ay para sa paglabag sa Republic Act 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Government Employees at saka yung Omnibus Election Code o Batas Pambansa bilang 881. Guilty ka na, Rodante Marcoleta! Nagbibiro lang tayo mga tol, baka seryosohin nyo po ito. Kasi ganito po yan. Si Rodante Marcoleta, ito po'y nagpahayag ng i-give up ang Kalayaan Island Group. Baka sabihin nyo, fake news ako, balikan po natin yon. Pakinggan po ninyo ito. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Narinig ninyo? I-give up natin ang KIG. At dahil po sa pahayag na yan ni Rodante Marcoleta, marami po ang nag-react po dyan. At syempre, ilan sa mga nag-react dyan, yung kanyang mga hinamon for a friendly debate. Si retired Associate Justice Antonio Carpio, si Commodore J. Tariela at si Professor Attorney J. Batumbakal. Ang pumalag, si Carpio. Inaccept po nitong si Carpio yung kanyang hamon. No? Pero yung dalawa, si Tariela at saka si Batumbakal, para sa kanila, hindi dapat patulan si Rodante Marcoleta kasi non-debatable daw po yung issue na pinag-uusapan. At dahil nga po sa pagtanggap nito pong si Antonio Carpio, mukhang napasubo na. Ito pong si Rodante Marcoleta. At nagdadahilan na ng kung ano-ano. Ang dami niya ng hanash bigla dito po kay Carpio. Una, sinasabi niya na dapat walang limitations ang topic na dapat pag-usapan. Saan ka naman makakakita mga tol na debate na wala pong topic at limitless? Wala pong debate na limitless. Kahit saan po kayo pumunta, kahit kanino nyo po itanong, maliban dito kay Rodante Marcoleta, ang debate po ay laging merong pong topic at merong pong limitations. No? At dahil nga po, nag-i-insist pa rin si Antonio Carpio na dapat maituloy yung debating paghahamon nitong si Marcoleta, sumausaw na po dito. Nagbo-volunteer na. Ito pong PBA, ang Philippine Basketball Associations, hindi. Ang Philippine Bar Associations, no? Sila po ay nag-volunteer na, ang Philippine Bar Association, para po i-publicly host, maging mediator or moderator nito pong magiging debate sa pagitan po ni Carpio at ni Rodante Marcoleta. Pero hindi na po yun pinansin nitong si Marcoleta. Bagkos, naghanash na siya dito po kay Attorney Carpio kung ano-ano na pong mga pinagsasasabi. At ilan po sa mga sinabi niya ay ang mga sumusunod. Basahin ko po sa shared post nitong Anthony Comedja. Sabi po ni Marcoleta noon, I hope Justice Carpio will agree to a debate. Sabi naman ni Carpio, kahit saan, papayag ako. After that, ito na yung mga hanash ni Marcoleta. I charge him treason. Kailangan malaman mo kung nakikinig ka. Durog si Marcoleta sa sagot nitong si Carpio kasi very basic po ito mga tol. Kahit estudyante lamang ng criminology,
o kaya first year law student, alam na alam po na ang treason ay hindi po pwedeng makumit ng isang Pilipino o ng sino man na merong allegiance sa bansa po natin kasi pwede pong foreigner eh. Basta may allegiance eh. No? Sa panahon kasi ito ng giyera nangyayari lamang. Wala naman po tayo sa giyera. Kaya sabi po ni Carpio, every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. Barado si Marcoleta. Syempre, hindi papayag si Marcoleta. Kakaiba tong tao na ito. Gusto yata nito, lagi siyang tama eh. Ay tumanggap ng pagkakamali. Kaya ang banat niya naman, kay Justice Carpio uli, akala ko kasi malawak ang pangunawa ng taong ito. Kaya ganun lang ang sinabi ko. Actually, ang gusto kong sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangang idemanda pa. Guilty of treason na raw already itong si Justice Carpio. Mula sa paghahamon ng debate, bilang abogado sa abogado, naging prosecutor bigla kasi i-charge na eh. No? Pangkaraniwang abogado, naging prosecutor, ang worst, naging husgado bigla. Kaso lang, ito yung husgado na conviction without trial. Lahat yata sinakop na nitong si Marcoleta sa pagiging abogado, pagiging prosecutor, at pagiging judge. Guilty of treason already ito pong si Antonio Carpio. Kaya tuloy, nagmimim tayo kaya sa kanya ngayon. Di ba? Gumagawa tayo ng mga pang-asar na mga post. Siyempre, ito po baka i-take nyo naman literally. Tanga kayo pagka i-take nyo ito literally. Merong nagte-take literal na mga DDS eh. Pinagtatanggol si Marcoleta kung ano-anong sinasabi sa akin. Kasi ito nakita ko to kay Juan Sandugo eh. No? Kaya naisip ko tuloy, ito muna yung post ni Juan Sandugo eh. Nakita ko to dun eh. Kanina nagbabrowse ako ng mga materials sabi ko gusto kong mag-live ng maaga ngayon. Mag-isip ako ng topic, wala pa ako naiisip. Nakita ko tong post nitong si Juan Sandugo. Huwag nang i-show cause order si Marcoleta dahil sa paglilihim ng campaign donor sa kanyang sose. Hatulan na ng guilty. Kaya naisip ko, sigundahan ko nga itong post ni Juan Sandugo. Kaya pinost ko po kanina dito sa page po natin yung una, I pronounce you guilty of violation of Republic Act 6713 and BP 881 already. Tapos gumawa tayo ng maikling vlog dyan. No? Reels lang, pakinggan ninyo. Sabi nitong si Senator Rodante Marcoleta kay Antonio Carpio, guilty already na ito sa treason. Tayo naman ngayon, ikaw Rodante Marcoleta ay hinahatulan namin guilty sa paglabag sa BP 881 at saka Republic Act 6713. Yan dalawang batas po yung binanggit natin. Bakit po ba yan batas po na yan ang mga binanggit po natin? Kasi ito po ay kaugnay doon po sa SALN at saka sa SOSE. Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth at saka Statement of Contributions and Expenditures. No, ngayon, balikan natin ang mga balita kaugnay po niyan. Pakinggan po natin ito mga tol. Patuloy na hinihimay ng Billionario News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador, ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta na pansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimba. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that that all departments should be able to should have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues. We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicize na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador
Kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Tandaan nyo yun, ha? 51 million pesos. 961,550 pesos. 51,961,550 pesos. Yan po yung yaman niya. Kayamanan niya po yan. Officially. Kasi nakadeclared po yan sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Napakahalaga po ng figure na yan, mga tol. Tandaan po ninyo yan. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man, Napakahalaga nito. Hindi siya tumanggap ng anumang contributions ayon sa kanyang SOSE. Ha? Kaya kung hindi siya tumanggap ng anumang contributions o donasyon as declared officially sa kanyang SOSE, ibig sabihin, lahat ng ginasta niya sa halalan galing sa sarili niyang pera. Ang tanong, magkano ang kanyang ginasta? o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Mas 112,857,951 pesos 0.54 centavos. Ngayon, di ba kayo nagtataka? Paanong mangyayari na ang yaman niya ay 51 million mahigit, ang ginasta niya sa halalan ay 112 million mahigit? Two things ang dapat tandaan natin dito. It is either nagsinungaling si Marcoleta sa kanyang SOSE o sa kanyang SALN, which is paglabag doon sa mga batas na binanggit po natin. Ang mga public official, ako naging pulis ako, kasama ako sa public official before, required na mag-submit ng SALN at dapat dinedeclare mo doon kung ano ang katotohanan sa iyong yaman. Nagsinungaling ka ba sa SALN o hindi ka nagsabi ng totoo sa declaration mo ng SOSE in violation of BP 881. Walang kalalagyan dito si Marcoleta, mga tol, kung tutuusin. And that is why nagtataka tayo ngayon sa Commission on Elections, bakit until now wala pa rin aksyon ang Commission on Election. Puntuhan natin yan maya-maya, tapusin muna natin itong balita. mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if income Sagutin natin itong nagtatanggol dito kay Marcoleta. Maayos naman eh. Huwag ka mag-ad hominem para hindi kita i-delete, ha. Sabi nitong si Sheila Canlas, ano naman, di ka ba aware na maraming pwedeng mag-donate, some are not wanted to announce their donations? That's true. Maraming ayaw mag-donate, maraming gusto mag-donate at ayaw magpabanggit ng pangalan. But hindi po yun yung batas. Itanong mo kay Marcoleta bilang abogado o kaya Sheila Canlas, kung meron kang kakilalang abogado, magtanong ka na hindi mo pwedeng ikatwiran sa deklarasyon mo ng SOSE na ayaw magpabanggit ng pangalan ng isang donor or contributors. Alam na alam yan ng mga abogado. Pakitanong mo kay Marcoleta, ha? Huwag ka mag-ad hominem para hindi kita i-hide dito sa channel ko. contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Wala na tayong pakialam dyan. Baka magaling na negosyante ang mag-asawang Marcoleta kaya yumaman, dumoble halos yung kanyang kayamanan. Ang pakialam natin,
Ano ba ang katotohanan? Yung SALN mo o yung SOSE? Ngayon, nagpapaliwanag itong si Marcoleta sa kanyang programa na may mga pangalan katulad ng binanggit ng kanyang supporter dito na ayaw daw pong magpabanggit ng mga pangalan ng mga donors niya. Ang problema, mali po yun eh. Alam na alam po ni Marcoleta yun. No? Alam na alam po yan ng mga abogado as required under BP 90, Section 97 kung hindi po ako nagkakamali. No? Puntahan nga natin yung batas pamba. Hindi po ako abogado, ito po ay natatandaan ko lamang mga tol ayon sa mga balita at binabasa po natin. Sa Section 97 po nito, paragraph C yata yun, kung hindi tayo nagkakamali. Babasahin ko po, kung mali tayo, nasa 96, somewhere lang yun. O, eto, I'm sorry, no? 96 and 97. Sabi po dito, soliciting or receiving contribution from foreign sources. Ay, hindi, mali yun. 97 tayo. Prohibited raising of funds. It shall be unlawful for any person to hold dances, lotteries, cockfights, blah, 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 no? For the support of any candidate from the commencement of blah, blah. Or for any person or organization, whether civic or religious, directly or indirectly, to solicit and or accept from any candidate for public office or from his campaign manager, agent, blah, blah, blah. Ordination in kind in commencement of the election period up to including election day, provided, blah, blah, blah. Hindi ko makita yung particular na provision. Pero, sinasabi po kasi dito sa Section 99, Report of Contribution, every person giving contributions to any candidate, treasurer of the party or authorized representative of such candidate or treasurer shall, ginamit po yung salitang shall, ibig sabihin, inuutusan po ng batas ang sino man, not later than 30 days after the day of the election, file with the commission a report under oath stating the amount of each contribution. Inuutusan ng batas ang sino mang nag-donate. Nag-donate sa sino mang kandidato. Kaya hindi po pwedeng ikatwiran ng either ng tumanggap o ng nagbibigay na ayaw ko magpabanggit ng aking pangalan at nag-donate ako sa iyo. Hindi po pwede yun kasi merong batas na nagsasabi na dapat i-divulge mo yan, i-disclose mo yan sa harapan po ng publiko o sa pamamagitan po ng pagsusumiti po nito sa ating Commission on Election. Not necessarily sa harapan ng publiko o sa pamamagitan ng SOSE. Okay? Ngayon, dahil po dyan, malinaw na meron pong issue kay Rodante Marcoleta. At dahil po doon, pinagpapaliwanag siya ng Commission on Election. Pero unfortunately, Commission on Election Chairman George Garcia, sir, ano na po ang nangyayari sa inyo? Natutulog po ba kayo sa pansitan? Kasi ito pong balita na atin pong pinag-uusapan ay November 20, 2025 pa po ito. Sabi dito, pinagpapaliwanag nyo si Rodante Marcoleta. At mamaya aalamin natin yung mga period na pwedeng ibigay kay Marcoleta ayon po kay Attorney Ibanez. Hindi ko nasasabihin kasi baka hindi maging kapanipaniwala pag ako nagsasalita dahil hindi po tayo abogado. Kaya gagamitin po natin yung mga binabasa natin batas at saka yung mga sinasabi ng mga abogado. Pero before that, pakinggan nyo muna ito pong balita. Pinagpapaliwanag ng Commission on Election si Senador Rodante Marcoleta tungkol sa hindi pagkakatugma ng kanyang campaign contributions at ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o yung SALN. Ayon sa COMELEC, may hindi raw tugma sa dineklarang halaga ng gasto sa kampanya ni Marcoleta. Base sa kanyang Statement of Contributions and Expenses or SOSE, gumastos ng 139 million pesos sa kampanya si Marcoleta. Mas mataas po yan sa net worth niya sa SALN na 51 million pesos. Unang sinabi ni Marcoleta sa isang panayam. Ito problema, no? Hindi naman nag-ad hominem si Mervin Eugenio. Mga DDS, okay lang sa akin nandito kayo basta walang ad hominem. Walang bangag, walang adik, walang murahan. Magpalitan tayo ng argumento, ayos yan. Sabi ni Mervin Eugenio, bakit ba mas magaling ka pa sa gusto niya?
hindi ka naman abogado, problema niya na yon. No, mali ka po, Mervin Eugenio. Unang-una, hindi ako nagmamagaling sa gusto ni Marcoleta. Sinasabi ko lamang ang karapatan ko sa malayang pamamahayag bilang Pilipino dahil ako po ay taxpayer. No, taxpayer po ako. Nagbabayad ka ng buwis, nagbabayad po ako ng buwis. Ang mga buwis po natin, pinapasahod po natin sa ating mga taong gobyerno. Karapatan po nating i-criticize ang sinuman. Karapatan nyong i-criticize si Pangulong Bongbong Marcos at ang administrasyon ito. Karapatan ko rin i-criticize ang mga kritiko ng administrasyong ito. At puntuhan nyo lamang po, puntuhan ko ang gusto kong i-criticize. Kini-criticize ko dito si Marcoleta kasi nakikita ko, ayon sa aking pagkakaunawa sa batas, kahit hindi ako abogado, marunong po akong bumasa at umunawa, at ayon na rin sa pagpapaliwanag ng mga abogado at balitang akin napapakinggan, may mga katanungan na dapat masagot. Unang-una, bakit hindi dineklara ni Rodante Marcoleta kung sino-sino ang mga contributors niya? Although inamin niya na ito kinalaunan. Pangalawa, bakit sinabi niya sa kanyang SALN na yun lamang ang yaman niya kung sinabi niya sa kanyang sose, ganito ang kanyang ginasta nung nakaraang halalan galing sa kanyang sariling bulsa. O, di ba? O, tuloy tayo rito. Ngayon, ayan ang mahirap eh. Pag mga tatanga-tanga talagang mga Duterte supporter, sisipain po natin dito. Na may hindi siya tinamang campaign donation sa kanyang sose. Yun ang problema sa inyo. Hanggang ad hominem lang kayo. Nung pinapaliwanag ko yung punto ko, sasabihan nyo ako, marites, tanga. Anak ng teteng, napakatanga nyo talagang mga DDS kayo eh. No? Yun. Kaya hindi kayo natututo eh dahil napakatanga yung mga Duterte supporter. Di ba? Subukan yung wag magpakatanga, matututo kayo mga DDS. Dahil hiniling daw ng ilan sa kanyang donors na huwag silang pangalanan. Wala pang tugon ng senador sa ihahaing show cause order sa kanya ng COMELEC. Ang sa amin, tinignan din naman namin at nakita nga namin na yung amount na minention na nagastos, yun talaga yung nagastos. As kung saan nanggaling o paano yung pinanggalingan nung nagastos na amount na yun, yun ang ating gusto rin malaman. Mga kapatid, linggaw po, Yan ang problema kapag katanga ang mga Duterte supporters talaga, no? Ayaw nila ng tamang argumento, no? Kasi tayo naman, nagpapaliwanag lang tayo dito eh, nang ayon po sa ating paniniwala, opinion po natin yon. Hindi mo pwedeng sabihin mali ang opinion ko kasi opinion ko yun eh. Hindi naman facts ang opinion. Pag facts ang pinag-uusapan natin, mali iyon. Facts, nagsumite si Marcoleta ng SALN, facts po yun. Hindi pwedeng mamali yun at sose. Pero yung opinion ko na may paglabag sa batas, wala pong mali doon dahil opinion ko yon. Ngayon, hindi nyo kayang labanan ng opinion namin kaya mag-ad hominem na lang kayo, mga tanga, mga Duterte supporter. Nakarinig na naman tuloy kayo ng katangahan. Di ba? Kanina may dalawang Duterte supporter na nakikipag-argumento ng maayos, hindi sila nagsasalita ng ad hominem, kaya sinasagot ko ng maayos. Kaso lang, pumasok yung mga tatanga-tangang Duterte supporter, kaya sinisipa na natin muli ngayon. Ngayon, ito po yung vlog ni Attorney Ibanez tungkol diyan sa anong nangyari, COMELEC. Ha? Natutulog ba kayo sa pansitan, COMELEC? O kumokolek lang kayo ng kumokolek? Ha? COMELEC? COMELEC? Ha? Ano na nangyari sa inyo? Puntahan po natin ito. Anong nangyari sa COMELEC case ni Marcoleta? Pakinggan po natin si Attorney Ibanez. Ano nangyari sa COMELEC case ni Marcoleta? Ano na ang nangyari sa COMELEC case ni Marcoleta? Kung matatandaan ninyo, binigyan ng show cause order si Marcoleta ng COMELEC noong bandang November 2025. Kailangan niya explain kung bakit zero ang dineclare niyang campaign contribution sa kanyang sose. Pero siya mismo ang umamin na kasinungalingan ito. Sa isang interview, sinabi niya na tumanggap siya ng contributions mula sa supporters niya. Hindi lang daw niya sinama sa sose dahil ayaw ng donors niya na mailabas ang mga pangalan nila. Dagdag pa dito, sa sose niya, dineclare niya na mahigit 100 million ang ginastos niya sa kumpanya. Pero pag tinignan mo ang kanyang SALN, ang net worth niya ay nasa around 52 million lang. Noong November 24, binigyan siya ng COMELEC ng show cause order. Ay, teka lang. Sabi ni Mervin Eugenio, boss, bakit hindi yung mga magnanakaw tirahin mo para mas maganda vlog? Ito nga, mga magnanakaw nga tinitira ko eh. Di umanong mga magnanakaw katulad po nito
Pakinggan po ninyo ito. Ang ikalima ng siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ang konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Ngunit sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara O, kaya tinitira ko yung mga lumalabag sa batas, yung mga di umani ng lulustay ng pondo ng bayan. O, yan. Tama ka, Mervin Eugenio. Tirahin mo yung mga magnanakaw. ang kanyang sinumpaan, kung kaya't siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan. Culpable violation of the Constitution. Sabi ni Ordesi, pakidiscuss din flood control sa Ilocos. Baka masaktan ka pag diniscuss ko yon. Bakit? Alam mo ba na yung mga flood control project sa Ilocos region, nagsimula yon sa panahon ng Duterte administration at hindi natapos? Anong nangyari? Kulang sa pondo daw, samantalang sapat ang pondo. Pero malilihis tayo, wag niyo akong ilihis ng issue, ano. Ang topic na pinag-uusapan natin hindi flood control, no? Sa ibang pagkakataon pag-uusapan natin 'yan. Wala din kayo sa ayos eh. Pero may nagtatanong. Sabi niya, bakit hindi mo banatan yung mga magnanakaw, yung mga kurap? O eto, Betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na hindi magnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nga siya na-impeach eh. Si Sara nga na-impeach, 'di ba? Talaga kayo, use your common sense. maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Narito ang 7 grounds for impeachment na nakapaloob sa articles ng verified impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Sorry, nagkamali ako ng pindot. Gin Campos, na-delete ko yung message mo. Tuloy lang po tayo sa pakikinig kasi may nagsasabi. Banatan mo yung mga kurap, yung mga magnanakaw. Ito, naniniwala ako na kurap si Sara Duterte. Karapatan ko yon. Ngayon, kung naniniwala kayong kurap si Pangulong Bongbong Marcos, karapatan nyo yun. Banatan nyo siya. Ba't ko babanatan dito si Pangulong Bongbong Marcos? Alam nyo, bias ako dito. Bias ako pabor para kay PBBM. Bias ako against sa mga Duterte. Kasi naniniwala ako na ang mga Duterte, mga kurap, partikular yung tatay nila, ano ang sinabi ng Quadcom report kay Rodrigo Duterte? Si Rodrigo Duterte ang mukha ng kriminalidad at illegal na droga. At ako'y naniniwala doon. Kaya kung gusto nyo banatan ko ang mga kurap, binabanatan natin dito. Pero ayon po yan sa aking paniniwala. O, eto, pakinggan po ninyo. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Hindi po ako nagsabi niyan. Quadcom report po yan. Binasa ng namayapang si Congressman Romeo Aco. Napakasakit po. Bakit? Si Rodrigo Duterte pala ang mukha ng illegal na droga at kriminalidad ayon sa Quadcom report. Alam nyo, kayong mga tatanga-tangang Duterte supporter, hindi dapat matatapik ang mga Duterte kung hindi kayo nagpapakatanga sa oras na ito. Ang topic lang natin si Rodante Marcoleta, pero sinisingit ninyo yung mga katangahan ninyo, kaya nauwi tuloy tayo sa mga gusto nyong banatan. No? Sabi niyo, banatan ko mga magnanakaw at mga kurap eh. Paniniwala ko magnanakaw at kurap ang mga Duterte. Pero balik na po tayo dito po sa original ng team topic na dadivert tayo ng mga tangang Duterte supporter. Ano na ang nangyari sa Comelec case ni Marcoleta? Kung matatandaan ninyo, binigyan ng show cause order si Marcoleta ng Comelec noong bandang November 2025. Kailangan niya explain kung bakit zero ang dineclare niyang campaign contribution sa kanyang sosye. Anong karapatan mong sabihin dito sa channel ko? Wala kang karapatan dito. Tanga. Tandaan nyo yan. Pag dito sa channel, ang karapatan nasa channel host.
Hindi ito demokrasya, ha? Ang channel natin, hindi ito demokrasya. Hindi ito gobyerno. Kung sino ang gusto kong pagsalitain sa channel ko, kaya kong gawin. Nasa akin ang control. Channel ko nga ito eh. Ang tanga nyo talagang mga Duterte supporter. Ulitin natin ito. Nawawala tayo. Ano na ang nangyari sa Comelec case ni Marcoleta? Napakatanga Kung nyo. matatandaan ninyo, binigyan ng show cause order si Marcoleta ng Comelec noong bandang November 2025. Kailangan niya explain kung bakit zero ang dineclare niyang campaign contribution sa kanyang sose. Pero siya mismo ang umamin na kasinungalingan ito. Sa isang interview, sinabi niya na Ganito lang talaga ako magsalita. Hindi ako galit. Pag ako'y napikon, meron kayong 100,000 pesos sa akin. tumanggap siya ng contributions mula sa supporters niya. Hindi lang daw niya sinama sa sose dahil ayaw ng donors niya na mailabas ang mga pangalan nila. Dagdag pa dito, sa sose niya, dineclare niya na mahigit 100 million ang ginastos niya sa kumpanya. Pero pag tinignan mo ang kanyang salin, ang net worth niya ay nasa around 52 million lang. Noong November 24, binigyan siya ng Comelec ng show cause order. Binigyan siya ng 10 days para mag-submit ng written explanation. Kung bibilangin mo, dapat December 4 pa lang, may sagot na siya. Comelec Chairman Garcia, ano na po, natutulog po kayo sa pansitan? Ang tagal-tagal na. Nasaan na ang aksyon ninyo? Bakit natutulog kayo, Comelec? Dahil Rodante Marcoleta? Takot ba kayo kay Rodante Marcoleta? Hanggang ngayon, mahigit 2 buwan na ang lumilipas, pero wala pa ring balita kung nakapag-submit pa siya o hindi. Yes, possible na nag-request siya ng extension. Nangyayari naman talaga yan. Pero kadalasan, kung ano ang original period, yan din ang extension. Kung 10 days, 10 days na dagdag ang pwedeng ibigay sa kanya. Sabihin na natin na sobrang generous ng Comelec at ginawang 20 or kahit 30 days pa ang extension. Lampas-lampas pa rin. Kaya maraming nagtatanong kung nasa na ang explanation na yan. Nasubmit na ba sa Sagutin natin tong isa. Saan na? Explain mo si Romualdez. Unang-una, hindi ako tagapagtanggol ni Martin Romualdez. Tingnan nyo kung sino yung mga vlogger na tagapagtanggol ni Congressman Martin Romualdez. Pero ganito lang kasimple yon. Puro kayo bintang kay Congressman Martin Romualdez. Nasaan ang ebidensya? Hindi pwedeng puro lamang kayo dada. Yun ang problema sa inyo, mga tatanga-tangang DDS eh. No? Ang tatanga ninyo eh. Ang pag-aakusa, kaakibat niyan, ang dapat pruweba. Pagpapatunay na may katotohanan ng akusasyon ninyo. Nagpapaniwala kasi kayo sa mga tatanga-tangang kapwa ninyo DDS eh. Comelec o hanggang ngayon? Anyway mga tol, ang punto lang naman natin sa topic na ito, guilty para sa akin itong si Rodante Marcoleta. No? Nilabag nito ang Republic Act 6713 sa hindi pagsasabi ng tama sa kanyang statement of assets, liabilities, or net worth, o kaya yung hindi niya pagdedeklara ng tama sa kanyang sose. Either doon sa batas na yon, guilty siya. Pino-pronounce natin, hinahatulan natin na guilty si Rodante Marcoleta. Maraming salamat sa inyong mga tangang DDS sa patuloy na panonood kay Top 1, ang tatanga ninyo. At ako naman lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga matatalinong manonood ni Top 1. Kaya nga Top 1 eh. O, lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.